Good day mga kapatid, welcome to Sharpen the Blade. Nandito po ang ating Trek Marlin 6 na 2023 at magkakaroon po tayo ng comparison between the two budget brakes, no? Hydraulic brakes. And on my right, at andito po ang MT201 at andito naman sa kaliwa ang Tektro 276, no? So ang magiging comparison po natin would be regarding entry-level hydraulic brakes. At sa Shimano, we have the MT200, MT201. We'll check its differences and similarities and also its comparison with Tektro 275 and 276. Alright, so starting with the Shimano po, this is the MT201. In comparison to the MT200, same na same lang po talaga sila with all its components, measurements, and most of its parts. At ang isa po sa main difference lang nila is the lever. Ang lever po ng MT200 ay steel pa, so meaning siya po ay kinakalawang pa. But with the MT201, ito po ay alloy na, so hindi na po kinakalawang yan. And you would see reviews po with regards to the MT200 na magkaroon lang ng gas-gas or mag-chip lang yung paint. Later on ay malaki yung chance na mga lawang or mag-rust. Alright? Comparison naman between Tektro, this is the 276, at ang isa pong counterpart niyan or counterpart ng Shimano with regards to its entry-level hydraulic brake ay ang Tektro 276, 275 nga. So ang 276 and 275, ang difference po nila mga kapatid ay short lever po itong MT276. Ang frame natin is small, Trek Marlin. Kaya ang nilagay po ni Trek with in my bike ay Tektro 276. Smaller lever siya, no? With compared sa 275 na mas mahaba ng konti yung lever. But then again, same na same sila ng components, ng parts, yung size lang talaga yung nagkaiba. Alright, now between Shimano MT200 201 and Tektro 275 276, ang isa po sa main difference nila is the build. Kaya shoutout pala kay paring RB, sa aking kaibigan. Binigay niya sa atin itong MT201 para magamit lalo natin for comparison. And ito pong brake ng MT201 ay mas malaki yung spacing dito. Alright, mas malaki yung spacing dito, mas maluwag. Pagdating po dito sa 276 natin, medyo siksikan siya. Kaya I'll stay with the MT201. Number 2, ang main difference ng Tektro at Shimano na ito po ay alloy. Ang MT201, lever for MT200 is steel. But for the Tektro, alright, alloy ang ibang part, pero dito sa top part niya, itong cover nito, ito po ay plastic. Alright, plastic yan. So yeah, and pareho po silang may adjustment screw dito. May adjustment screw yan, yun. Mayroon dyan adjustment screw para mapalayo or mapalapit natin yung lever sa grips. Yan, ganun din ang Shimano MT201 or MT200. Yun, yung silver na yan. Alright, braking power. Sa paggamit ko po ng Tektro ng mahabang panahon, more than a year since we bought the bike, ay decent naman po ang braking power ng Tektro, ng 276 na ito. And in comparison with this Shimano MT201, ay hindi po nagkakalayo. Kumbaga, very similar. Alright? Very similar siya with regards to braking power. Sa parts, madali lang bumili ng pads for both of these. Again, parehong Shimano. Magkaiba po ang kanilang barb saka ang kanyang olive, no? Kaya hindi ko pa mapaltan to ng Shimano dahil kailangan kong bumili ng mas mahaba na hose. Alright? So, yun lamang po. And kung tatanungin ako, if I'm gonna build a bike, alin ang mas mainam na gamitin, alin yung preference ko dito, no?
So, between the two Shimanos, of course, mas mahal lang ang 201, pero syempre hindi na siya mangangalawang. So, I'll go with the Shimano M201. Pagdating naman sa dalawang 276 and 275, it's up to you po, no? Kung depende na lang sa grip mo. Pero kung hindi kalakihan ng kamay ko, pero I feel cramped pagdating dito sa 276, so I'll go with the 275. But between the two Tektro Shimano 275, 276 and the MT201 to 200, or siguro in general, ipanglalas ko sa option ko ang MT200 dahil nangangalawang. Mas pipiliin ko si Tektro 275, 276. Alright? Pero first sa list ko naman ang MT201 dahil alloy na lahat, pareho lang naman sila ng braking power, yung braking capacity sa experience ko, and mas malaki pa, mas spacious pa dito, tapos hindi na mangangalawang. Alright, so yun lamang po mga kapatid, nawa ay makatulong tong video natin, simple video natin.